Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Nagpulong na ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para maisipinal kung sino-sino ang bubuo sa kanyang defense team sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi kasali sa defense team ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte na naroon lamang daw bilang immediate family. At mula po sa The Hague sa the Netherlands, balitang hatid ni Mariz Umali. Ang Rodrigo Roa Duterte. Matapos ang unang pagharap sa pre-trial chamber ng International Criminal Court, 6 na buwan pa ang hihintayin para naman sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong una, tanging si dating Executive Secretary Salvador Medialdea pa lang ang tumatayo niyang abogado sa ICC. Pero matapos bisitahin na ni Medialdea ang dating Pangulo sa Scheveningen Prison, kinumpirma niyang tanging ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman pa lang ang pinirmahang konforme ni Duterte para kanyang maging abogado sa ICC. Nilinaw ni Attorney Roque na hindi magiging bahagi ng defense team ni Duterte si Vice President Sara Duterte at dadalaw lamang siya sa ama bilang next of kin o immediate family. Dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawal sa pag-practice ng propesyon. Maayos naman daw ang lagay ng dating Pangulo ayon kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Okay naman siya, he's in very high spirits, medyo nakahabol na ng konting tulog. Gano'ng katagal po yung bisita ninyo? Siguro effectively mga 1 oras lang kasi maraming protocol ho pagpasok pero sumusunod tayo sa proseso nila. Sabi ni Attorney Harry Roque, nakausap na niya si Attorney Kaufman, na kabilang sa mga isinumitin nilang pangalan sa ICC para maging lead counsel ni Duterte. Nagpulong na rin ang kampo ng dating Pangulo para maisapinal ang bubuo sa kanyang defense team, pero nakadepende pa rin daw ito sa dating Pangulo. Gusto nilang mabasura na ang reklamang Crimes Against Humanity bago ang nakatakdang hearing sa September 23. Sa confirmation hearing, malalaman kung may sapat bang ebidensya para litisin siya. Sa mga katanungan kung maaari nga bang magdesisyon ng ICC sa mga petisyon ng defense team bago nito, sabi ng ICC spokesman, pagdedesisyonan ito ng mga hukom. Hindi raw sila pwedeng mag-speculate dahil maraming isyong pagdedesisyonan ang hukom. Habang naghihintay, mananatili pa rin si Duterte sa ICC detention facility sa Scheveningen Prison sa The Hague, the Netherlands. Ayon sa website ng International Criminal Court, bilang isang e-court, may sariling computer sa selda ang detainee at pwedeng magpa-computer training. Nakalink ang kanyang computer sa korte ng ICC. Bukod sa detainee, may access din sa kanyang computer ang kanyang defense team. Pwede silang mag-upload dito ng mga material para mabasa ng nakakulong. Hindi ito ay mamonitor ng detention center staff para sa privacy ng detainee at ng kanyang defense team. Nang humarap si Duterte sa ICC noong Biyernes, iginiit ng kanyang kampo na dinukot umano ang Pangulo ng arestuhin at dalhin sa The Hague. It was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Sabi naman ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kahit lumabas na iligal ang pag-aresto, hindi raw nito maaapektuhan ng jurisdiction pa ng ICC sa kaso ng dating Pangulo. The ICC has nothing to do with the illegal arrest that was done by the surrendering state. So that has been the rule, no? In many cases already. Pag dineliver ka sa tribunal, kahit na you are illegally arrested, the tribunal will not inquire how you were arrested. Basta andoon ka na, they will assume jurisdiction and try you. Sa tanong naman kung posibleng maiwasan ni Duterte ang prosekusyon, It's very difficult for Duterte to get out of that because these are insider people. They have personal knowledge. They were the ones who did the killing for him. So how can he rebut that? No? mula sa The Hague, the Netherlands, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kabilang nga po sa mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman. Noong 1990s na magsimula ang karir ni Kaufman bilang abogado, simula 1991 tumatayo ng International Defense Council ang kanyang law firm na Kaufman Law sa London at The Hague. Naging trial lawyer din siya para sa International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, pati sa International Criminal Court. Kabilang sa kanyang mga naging kliyente ang ilang miyembro ng pamilya Gaddafi na namuno sa Libya mula 1969 hanggang 2011. Tumayo rin siya bilang defense lawyer ng iba pang foreign nationals para sa mga kasong murder, rape, war crimes at iba pa. Papayagan ni Senate President Cheese Escudero na manatili sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa kung ipapaaresto rin siya ng International Criminal Court. Kaugnay po ito sa naging papel ni De La Rosa sa war on drugs noong siya'y hepe ng Davao City Police noong 2012 hanggang 2013 at PNP Chief noong 2016 hanggang 2018. Ayon kay Escudero, pwedeng manatili sa Senado si De La Rosa dahil sa anyay institutional courtesy. Pero may hangganan lamang. Sabi naman ng PNP, wala pa silang nabomonitor na bagong arrest warrant mula sa ICC. Handa raw silang magsilbi ng arrest warrant kung ipararaan din ito sa International Criminal Court Organization o Interpol. Basta ang sinasabi lang po, yung commitment lang po ng Pilipinas po sa pagsisilbi po ng warrant kung sakaling hihiling po yung Interpol po. Hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senadong arestuhin ang sinumang miyembro niya sa loob ng Senado. Lalo na kung merong sesyon. Hindi naman sa habang panahon. Hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon na magkaroon ng linaw o pagpapasya yung kanyang judicial remedies. Maghahain daw ng asylum application sa the Netherlands si dating presidential spokesperson Harry Roque. I'm filing formally for asylum here at the Netherlands. As soon as my application of asylum is received, I do have the rights to non-refoulement. Non-refoulement under international law means, number one, non-deportation until matapos yung investigasyon if I'm entitled to asylum status, and number two, non-prosecution for illegal entry. Pero legal naman ang pagpasok ko dahil meron akong visa. No? Noong Biyernes, lumitaw si Roque sa the Netherlands bago ang initial appearance hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Si Roque ay naharap sa reklamong qualified human trafficking kaugnay sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. May arrest order din ng House Quad Committee kay Roque dahil sa ilang beses na hindi pagsipot sa pagdinig. Iginit ni Roque na hindi siya pugante dahil hindi galing sa korte ang arrest warrant ng Quadcom. Balak niya raw manatili sa the Netherlands para ipagtanggol si Duterte. Mainit-init na balita, relieved sa kanyang pwesto si MRT3 General Manager Oscar Bongon. Ayon po yan sa tanggapan ng Department of Transportation. Sa ulat ng Super Radio DZBB, hindi sinabi ng tanggapan ang dahilan ng kanyang pagkaka-relieve sa pwesto. Pero nagsumitin na raw ang DOTR ng mga pangalan ng posibleng pumalit sa pwesto ni Bongon. Naghihintay pa raw sila ng kumpirmasyon mula sa Malacanang. Magandang balita naman sa commuters, i-extend ang operasyon ng MRT3. Isang oras tuwing gabi ang idadagdag sa schedule ng MRT alinsunod sa direktiba ni Transportation Secretary Vince Dizon. Kapag naipatupad na ang anumang araw sa linggong ito, 10:30 p.m. na po ang last trip ng tren mula sa North Avenue Station. At 11 p.m. naman ang huling tren mula sa Taft Avenue Station. Magdi-deploy rin daw ng dagdag na isang tren tuwing rush hour. Bukod sa mga yan, plano rin ng DOTR na magtayo ng walkway mula sa sakayan at babaan ng mga jeep at tricycle papunta sa MRT station. Huli kampo ang pananakit ng isang guro sa ilang pre-kindergarten students. Ang mga batang estudyante ikinukulong pa umano sa banyo kapag makulit ayon sa mga magulang. Balitang hatid ni Mark Salazar. Tila naiirita na. Ikaw, ma. Ano hindi mo alam? Alam mo yan. Oh, di ba natagdagan ka? Talaga kasi naglagay ka lang like sabi ko
At halos mawala ng pasensya ang isang guro na nakuhanan ng CCTV noong February 24 sa isang paaralan habang tinuturuan ang kanyang pre-kindergarten na estudyante. Kwento ng ina ng bata, may autism ang kanyang anak. Kung ako nga, hindi ko siya ginaganon dito pag kinakausap ko siya ng mayunawan lang. Siyempre, masakit for me kasi may autism siya. Tapos, inassure naman nila sa amin na sa akin na tumatanggap sila ng may mga ganong bata. Pero hindi lang ang batang yan ang napanggigilan ni teacher. Ang batang babaeng ito, hirap naman sa addiction. Hindi na napigilan ng batang umiyak. Doon na po kami nagalit as a mother. Naiiyak po ako sa ginawa sa anak ko. Una pong nakita namin, hinampas po siya sa kamay. Sabi namin, ay bakit ganun? Gumanon ako. Tapos yung pagsisigaw pa lang po ng teacher sa anak ko, sabi niya, halos baliin niya na po yung daliri ng maliliit na daliri ng anak ko. Sa nagtuturo ng mga ganun mga edad na bata, which is mali eh. Hindi ka dapat magaganon. Ayon sa mga magulang, ikinukulong pa umano ang mga bata sa banyo kapag makulit. May tinatawag kasi silang dark room eh. Ang dark room pala nila itong at Nagsorry na raw sa mga magulang ang nasabing guro. Nung una po, nanghingi na agad ng sorry sa amin yung teacher. Sa akin naghingi ng sorry. Sabi ko, teacher, ano po ba nangyari? Sabi niya, mami, nahampas ko lang po siya dito sa kamay. Pero yun po, sabi ko, pero mali po yung ginawa mo, teacher. Bakit mo po hahampasin? Sabi niya, oo nga po, mami, kaya humihingi po ako ng sorry na sa ginawa ko po. Pero tuloy pa rin sa pagsasampa ng reklamo ang mga magulang ng mga bata. Nakausap namin sa telepono ang nagpakilalang may-ari ng paaralan at humingi siya ng panahong imbestigahan ng insidente bago magbigay ng pahayag. Wala pang pahayag ang DepEd tungkol dito. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bahagyang lumakas ang hanging amihan. Apektado nito ang buong Luzon habang easterlies naman ang umiiral sa Visayas at Mindanao ayon po sa Pag-asa. Naitala ang 15.2 degrees Celsius na temperatura sa Baguio City, 16.5 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 23.8 degrees Celsius naman dito po sa Quezon City. Kahit may ilang lugar na nakararanas pa rin ng lamig, may mga bahagi na ng bansa ang pinaalalahanan ukol sa banta ng matinding init at alinsangan. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 42 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan. Extreme caution level naman na alinsangan na 41 degrees Celsius ang aasahan sa Coron, Palawan, Giwan, Eastern Samar, Zamboanga City, Cotabato City at sa General Santos City. Maaari namang umabot sa 37 degrees Celsius ang heat index sa Pasay habang 36 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Sa mga susunod na araw, posibleng ideklara na ang tag-init ayon sa Pag-asa. Nauwi sa barilan ang pag-aresto sa isang drug suspect sa Angono, Rizal. Nahuli po ang suspect na itinangging nagpaputok siya ng baril at ang paratang nasangkot siya sa iligal na droga. Balitang hatid ni EJ Gomez, exclusive. Sumugod ang ilang pulis sa paakyat na lugar na ito sa barangay Mahabang Parang sa Angono, Rizal noong Biyernes. Pakay nila ang mag-asawang drug suspects. Nang bigla na lang, nagbarila ng 2 panig habang nagtatangka umanong tumakas ang 57 anyos na target na si alias Lolo. Alam namin na may baril, but syempre, as much as possible, gusto namin nahulihin na walang shootout na mangyari. But unfortunately, nag-draw ng baril itong si alias Lolo. Nung nahalata niya na parang nagsumenyas yung ating pulis. Tumakbo siyang bigla at paghabol sa kanya ng ating pulis, pinutukan niya. Sa gitna ng engkwentro, tinamaan sa braso ang lalaking target. Nung nakita ng ating kasama na pulis na nalaglag na yung baril na hawak ni Lolo, ay hindi niya na finalaw ng putok ulit.
Agad na inaresto si alias Lolo. Inaresto kita ha sa pagbebenta ng pinagkabawal na droga. Na-recover ng pulisya ang 3 pakete ng hinihinalang shabu, gayon din ang isang 38 caliber na baril na ginamit daw ng sospek. Arestado rin ang 59 anyos na asawa ni alias Lolo na nahuli raw sa akto ng pulisya na nagbebenta ng droga sa 2 tao na mag-asawa rin. Nadakip din ang dalawa. May katransaksyon din si alias Lola ng pagbebenta ng illegal na droga na si alias Choi. Then kasama niya yung kanyang wife. Then yun ay nahuli rin natin. Then nandun din sa area si alias Kobe, yung kaibigan niya na kasama. No? Yun ay may baril din si alias Kobe. Nakumpiska ang isa pang 38 caliber na baril mula sa isa pang suspect na si alias Kobe, gayon din ang 2 pakete ng umano'y shabu. Lumalabas sa investigasyon na si alias Lolo ang leader umano ng grupong nagbabagsak ng ilegal na droga sa lugar. Itinanggi ng suspect ang paratang, pati ang nangyaring pamamaril. Itinuro lang daw siya ng kanyang kaaway sa lupa. Mali po yun, ma'am. Hindi po totoo yan. Hindi po ako nagbibenta ng droga. Hindi po ako nagpaputok, ma'am. Pinag-initan ako nila. Yan ang totoo. Sinabi na ako ay nagtitinda ng droga, ako ay may baril. Kaya siyempre naniwala naman ng mga pulis. Doon po ako inoperate yan. Nang tanungin naman kung bakit siya nagtangkang tumakas, sabi niya, tumalo na ako dahil ang pagkakaalam ko, kaaway, hindi mga pulis. Dahil kung alam kong pulis, ba't ako tatakbo? Hindi ako tatakbo dahil siyempre pulis yan. Tumangging magbigay ng pahayag ang kanyang asawa, gayon din ang iba pang arestadong sospek. Nakadetain sila sa custodial facility ng Angono Municipal Police Station. Maharap sila sa patong-patong na kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, illegal possession of firearms and ammunition, at paglabag sa Omnibus Election Code. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Tumanggi ang Office of the Solicitor General na maging respondent sa mga petition for habeas corpus kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihain ang mga petisyon ng mga anak ni Duterte na sina Congressman Paulo Duterte, Mayor Baste Duterte at Veronica Kitty Duterte. Sa inihahing mosyon sa Korte Suprema, nanindigan ng OSG na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas matapos kumala sa Rome Statute noong 2019. Kaya walang kailangang partisipasyon sa petisyon mula sa OSG. Kabilang sa iba pang respondent sa mga petisyon, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, at mga opisyal mula sa PNP, Bureau of Immigration at AFP. Hinihingi pa ng GMA Integrated News ang kanilang mga pahayag. 9 na personalidad na hindi muna pinangalanan ang tinukoy na co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinapublikong application for warrant sa International Criminal Court. Ipinaliwanag naman ng abogado ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings kung bakit iilang kaso lamang ang gagamitin sa paglilitis, gayong libo-libo nila ang napatay sa drug war. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sa application para sa warrant of arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, bukod kay Duterte, may 9 na pangalang tinukoy bilang mga co-perpetrator o kapwa sa larin ang Office of the Prosecutor. Hindi pa malinaw kung sino-sino ang mga ito dahil sa public document na mula sa ICC, redacted o itinago muna ang pangalan ng siyam bilang pagprotekta umano sa kanilang seguridad. Pero may ilang tao na partikular na pinangalanan dahil sa kanilang papel sa war on drugs ni Duterte. Kasama riyan ang dating Davao City Police Chief na kalaunay naging unang PNP Chief ni Duterte at ngayon senador ng si Ronald Bato de la Rosa. Si De La Rosa ay tinukoy bilang lumikha ng Oplan Tokang na unang ipinatupad noon sa Davao. Pinangalanan din si dating Davao City Police Chief Vicente Danao na siya raw pinalit ni Duterte kay De La Rosa. Sa background kay Duterte, binanggit din ang kanyang anak na si ngayon Vice President Sara Duterte na noong 2010 hanggang 2013 ay nagsilbing mayor ng Davao habang Vice Mayor ang kanyang ama.
Sa application for warrant, tinukoy ang mga uri ng ebidensyang ginamit. Kabilang dyan ang witness statements, mga talumpati at public statement ni Duterte, kanyang mga kautusan at memoranda, mga dokumento mula sa PNP at ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang mga drug watch list na nilikha ng mga otoridad. Tinukoy din ang mga pag-amin ni Duterte na may pinatay siyang 1,700 na tao noong mayor siya ng Davao, nasangkot siya sa Davao Death Squad at pinondohan ng extrajudicial killings noong mayor pa siya ng lungsod. Pati na ang pagsabing ang tanging kasalanan lang niya ay extrajudicial killings. Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Binalikan din ang mga sinabi ni Duterte noong kanyang inaugurasyon na bantang pagpatay sa mga sangkot sa iligal na droga. 6,000 ang sinasabi ng abogado ng mga biktima ang kasong hawak nila. Pero 43 na kaso lang ipepresenta sa ICC, 19 cases nung mayor ito at 24 cases nung presidente na siya. Pinili raw nila yung emblematic cases o yung mga symbolic para ipakita ang war on drugs. It's almost impossible to present all of the 6,000 deaths that were admitted during police operations. And it's also almost impossible to present all the 15,000 to 30,000 deaths according to CSOs. That's why the prosecutor, based on his prosecutorial discretion, chose these emblematic events or murders. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hulikam ang pagtugi sa isang nakarnap na sasakyan sa San Fernando, Pampanga. Chris, nahuli ba ang mga suspect? Oo, Connie. Nahuli rin sila matapos mahabol ng mga otoridad. Naipit kasi sila sa traffic sa Jose Abad Santos Avenue sa Barangay Dolores. Ayon sa investigasyon, bumaba sa SUV ang may-ari nito para magpa-car wash. Ilang saglit pa, nakita na lang niya na umaatras ang kanyang sasakyan. Nang subukang habulin, tinutukan umano siya ng baril ng 2 sospek. Sabi ng mga pulis, sinabi ng mga sospek na miyembro sila ng isang financing group at inutusang kunin ang sasakyan dahil hindi raw roon nababayaran. Pero wala naman silang maipakitang ID o anumang pagkakakilanlan. Na-recover sa kanila ang isang baril. Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng mga sospek, kabilang na ang carnapping at paglabag sa election gun ban. Walang pahayag ang mga sospek. 2 naman ang patay sa pamamaril sa isang sabungan sa Agoncillo, Batangas. Ayon sa inisyal na investigasyon, nagkainitan sa pagtatalo ang biktimang si alias Ordan at hindi pa nakikilalang sospek. Umantong daw iyon sa suntukan. Sinundan umano ng sospek ang biktima sa sabungan at doon pinagbabaril. Nadamay naman ang isa pang biktima na si alias Jello na nakatambay lang noon sa sabungan. Dead on the spot ang 2 biktima. Tinutugis na ang sospek habang inaalam ng pulisya ang motibo sa krimen. Tuesday latest na mga mare at pare. Bubusugin daw tayo sa fight scenes ng Kapuso afternoon prime drama series na Prinsesa ng City Jail. Halos linggo-linggo may aabangang tapatan sa pagitan ng karakter ni Sofia Pablo at Lauren King. Hindi rin daw pahuhuli sa aktingan sina Beauty Gonzalez at Denise Laurel. Mapapanood yan Lunes hanggang Sabado pagkatapos ng It's Showtime sa GMA at Kapuso Street. Takbo para sa pelikulang Pilipino. Yan ang goal ng fun run na inorganisa ni Alden Richards. Mapupunta ang bahagi ng proceeds nito sa ilang nagtatrabaho sa film and TV industry. Kabilang sa mga makikibahagi sa Lights Camera Run sina Dingdong Dantes, Dennis Trillo, Jenred Mercado, Barbie Forteza, Christopher Martin, pati na rin ang ilang pang kapuso at kapamilya friends ni Alden. Eto na ang mabibilis na balita. Natagpuang patay ang isang bagong silang na sanggol sa tambak ng basura sa Barangay San Jose, Antipolo City. Nakita kaninang madaling araw ng isang basurero ang babaeng sanggol sa loob ng karton na nakasilid sa sako. Kwento naman ng isang vendor na umano'y nakasaksi, 2 lalaki ang nakita niyang nagtapo ng sako sa gilid ng kalsada. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad at pag-review sa mga CCTV.
Arestado sa Navotas ang isang lalaking wanted sa frustrated murder. January 2023 nang barilin umano niya ang kanyang kapitbahay na nagtamo ng sugat. Nagugat umano ang krimen sa alitan dahil sa transaksyon sa iligal na droga. Itinanggi ng lalaki ang pamamaril pati na rin ang pagkakasangkot sa iligal na droga. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Update po tayo sa International Criminal Court sa The Netherlands kung saan nakadetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At live sa The Hague, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Yes, magandang umaga sa iyo, Connie, mula rito sa The Hague, The Netherlands, ano? Sa'yo rin dyan, ano, Mariz? Mariz, naririnig mo ba kami? Yes, yes, Connie. Kagabi nga ay nagtipon-tipon. Ilang oras pa lang mula kagabi, no? Kasi ngayon ay 4:35 ng umaga rito sa The Hague, The Netherlands. Kaya sobrang tindi ng lamig, ano? At ilang oras pa lamang lumipas dahil nangyari kagabi bandang 6:00 ng gabi dito sa The Hague ang pagtitipon-tipon ng ilang mga militanteng grupo mula rito sa iba't ibang panig ng Europa. At sila nga ay mula sa bayan, anak bayan, migrante, pati na rin yung Gabriela, no? Para ipanawagan ang hustisya at katarungan para sa mga biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte o ng extrajudicial killings daw. At sila ay nagtipon-tipon sa harapan ng International Criminal Court at mula roon ay nagsagawa na sila ng candle lighting ceremony at nagmarsya sila papunta sa Scheveningen prison kung saan nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at doon mas malakas pa yung kanilang sigaw na kulong at panagutin si Duterte para raw marinig ni dating Pangulong Duterte mismo yung kanilang sigaw at ganun din ng ICC, ano? At ang mga nagrally na ito ay nagmula pa sa Belgium, France, the Netherlands, UK at Germany. At dito ay nagsagawa rin sila ng candle lighting program at commemorative prayer kung saan may mga nagsalita at nakabahagi sa pighati ng mga namatayan. At narito nga ang pahayag ng ilan sa mga nakausap natin. Holding Duterte and his cohorts accountable and ensuring they serve time in prison is just one step towards justice for the Filipino people. Agad-agad po kami nag-organisa para ipaglaban ang karapatan at ang hustisya para sa mga namatay nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Connie, ayon naman kay Attorney Harry Roque ay nakakuha na sila ng permit para naman dun sa mga pro-Duterte o yung mga nagmamahal at sumusuporta sa dating Pangulo para sa isasagawa nilang malawakang rally sa March 23. Connie? Yes, Maris, hindi naman ba nagkasabay no, yung pro and anti-Duterte dyan sa nakita mong pagtitipon-tipon dyan? Hindi sila nagkasabay, Connie, ano? Dahil may permit na kailangang isumite o dito sa The Hague, no, bago sila makapagsagawa ng mga rally. At syempre, ito ay tinatraffic din ng mga authorities dito para masiguro na hindi magkakagulo. Sa katunayan, nung nagkilos protesta yung mga anti-Duterte doon sa harap ng ICC at talagang bantay sarado ng mga pulis yung isinasagawang rally hanggang sa pagmamarcha, sila rin ay sumusunod at nagbabantay. At yung nakita naman at nasaksihan nating rally naman ng mga pro-Duterte sa isang parke o sa isang avenue rito sa Lanvin, Reagan and Gorbachev ay malayo naman sa ICC. At nangyari yon nung Sabado. At ito naman ay nangyari kahapon, Lunes. Pero on a daily basis, maraming mga taga-suporta rin yung dating Pangulo na dumadalaw dito sa ICC at pati na rin mismo dun sa Scheveningen prison. Hindi
nila, of course, makikita ang dating Pangulo, pero sabi nila, pupunta pa rin sila para magbigay ng suporta at pagmamahal kahit man lang doon ay magawa nila. Connie? Bakit kaya konforme pa lamang ni Attorney Nicholas Kaufman ang pinirmahan ni dating Pangulong Duterte? Kani-kaninong pangalan pa ba yung kanilang isusumite sa ICC para maging abogado ni Duterte? Kung baka mayroon tayong pangunang information regarding that, Mariz. Conforme kasi it's an agreement, no? Kasunduan na pinapayagan, pinahihintulutan ng akusado, which is si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung sino yung magiging legal counsel niya. Kasi at the end of the day, kung sino yung accused ang mamimili ng kanyang mga abogado, ng kanyang defense team. At sa kulungan, napakahigpit. Siyempre, kahit dyan sa Pilipinas, no, iiwanan mo yung cellphone sa mga visitation. Pero dito, kahit papel at ballpen nga lang daw, nung una ay hindi pinayagan din si Vice President Sara Duterte na makapagpasok. So, kailangan may pirma si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung sino yung pinahihintulutan niya. At nung kahapon nga na pumunta si dating Executive Secretary Salvador Medialdea sa kulungan, sa detention facility, tanging ang pangalan lang daw ni Kaufman pa ang kanyang nilagay at pinirmahan. Hindi malinaw dahil hindi pa sinasabi ng talagang with confirmation ni Attorney Harry Roque kung sino-sino pa ba yung mga pinasa nilang mga pangalan. No? Pero ang malinaw sa atin, ang ilan sa mga talagang nais nila na maging bahagi ng legal team bukod kay Attorney Nicholas Kaufman na magsisilbing lead counsel ay si Attorney Harry Roque, si Attorney, of course, si E.S. Medialdea. At nung una, lumabas yung pangalan ni Vice President Sara Duterte pero hindi pwedeng maging bahagi ng defense team itong si Vice President Sara Duterte dahil siya ay Vice President natin at ayon sa ating saligang batas ay hindi maaaring humawa o mag-practice ng kanyang propesyon ang isang public official. Connie? Kakausapin ba, Mariz, ni Attorney Harry Roque si dating Pangulong Duterte para maging parte siya ng legal team? Ito'y nabanggit mo na maaaring siya nga ay isa sa maging kasama. Pero ano ba ang balita natin? Confirm na rin ba yan? Yes, Connie, as a matter of fact, ngayong araw, mamaya, paggising na sila, ay inaasahan ni Attorney Harry Roque na makakapasok siya sa loob ng Craven-Gun prison para personal na mabisita ang dating Pangulo. At doon ay inaasahan din siyempre pag nagkaharap sila kung sakasakali ay mahingi niya yung pirma ng dating Pangulo para formal na siyang o maging opisyal na siyang parte ng defense team sa ICC, Connie. At dito kasi ang rule, kapag gusto mo na yung korte mismo magbabayad para sa mga abogado mo, hanggang 3 abogado lang ang pwede mong kunin. At meron lang assistant tsaka investigator, case assistant tsaka investigator, aside from the 3 counsels. Hanggang doon lang yung budget ng korte. Pero kung ikaw mismo gusto mong mas marami pang abogado na kakatawan sa'yo o magdedepensa sa'yo, pwedeng unlimited. Pero manggagaling na sa sarili mong bulsa o sa bulsa ng akusado ang pambayad doon sa lahat ng mga abogado rito na kanyang kukunin. Connie? Maraming salamat, Mariz Umali. Paiimbestigahan ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Amy Marcos ang paraan ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ayon sa Senadora, kailangang malaman kung nasunod ang due process at naprotektahan ang mga karapatan ng dating Pangulo lalo sangkot ang Interpol at ICC sa pag-aresto kay Duterte. Kailangan din daw matugunan ng Senado ang anyay ilang critical concerns para mapagtibay ang jurisdiction ng bansa at malinaw ang mga pulisiya sa pagitan ng law enforcement agencies ng bansa at ng international tribunals. Pinaka-importante pa rin daw ang ating sovereignty. Kasama sa mga inibitahan ng Senadora sa pagdinig sa Huwebes, ang mga opisyal ng PNP, Office for Transportation Security at iba pang tanggapan. Sabi ng PNP at Malacanang, handa silang makipagtulungan sa investigasyon ng Senado. Una nang iginiit ng kapatid ng Senadora na si Pangulong Bongbong Marcos na legal at alinsunod sa pakikipagtulungan ng Pilipinas sa Interpol ang pag-aresto sa dating Pangulo. Ganyan din ang sinabi ni PNP CIDG Chief Nicolas Torre III na isa sa mga nanguna sa pag-aresto. If the inquiry is in aid of legislation, we will respect the request of Senator Amy. We just complied with all the requirements with the law regarding the arrest.
of former President Duterte. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita tayo sa Visayas at Mindanao kasama ang GMA Regional TV. Naaresto na ang kawatan na nakabrief lang na magnakaw sa isang bahay sa Lapu-Lapu, Cebu. Sara, bakit daw siya nagnanakaw na nakabrief lang? Rafi, ang paliwanag dyan ng pulis ay mas mabilis daw kasing makapag-akyat bahay at makatakas sakaling mahuli kung walang ibang suot na damit. Matatanda ang isa sa mga ninakaw niya ang vault sa bahay na isang Koreano sa Lapu-Lapu noong March 10. Nitong Sabado sa Toledo City, naharang sa pantalan ang akusado dahil sa waran para sa kaso may kinalaman sa iligal na droga. Patawid na sana siya noon sa dagat papuntang Negros Occidental kasama ang pinsan. Nabisa sa kanya ang ilang sachet ng hinihinalang shabu. Aminado ang kawatan sa pagnanakaw at sinabing nagawa niya iyon dahil kapos daw ang kita sa trabaho. Paliwanag niya 50,000 pesos lang ang laman ng nilimas niyang vault at hindi 2 million pesos gaya ng sinabi na may-ari. Wala naman siyang pahayag kaugnay sa droga. Pati ang pinsa niya inaresto rin matapos naman makuhanan ng baril at ilang bala. Binitiwan ng malalaking kumpanya ang collab at endorsement projects nila kay South Korean actor Kim Soo-hyun. Kasunod yan ng pagkakasangkot ng aktor sa umano'y grooming allegations. Usap-usapang nakarelasyon ni Soo-hyun ng 6 na taon ang nooy underage pa na aktres na si Kim Seron. Pumutok ang kontrobersya ilang linggo matapos matagpuan ang bangkay ni Seron sa loob ng bahay niya sa Seoul nitong February. Ang pamilya ng aktres nananawagan na maglabas ng official apology si Soo-hyun at amining nakarelasyon niya si Seron noong menor de edad pa lang. Una nang sinabi ng gold medalist na agency ni Soo-hyun at dati ring agency ni Seron na hindi totoong nagkarelasyon ang dalawa noong 2015, panahon na minor pa ang aktres. Wala pang bagong komento ang kampo ng aktor. Halos mahulog na ang sasakyan na yan sa isang ilog sa Harandilla de la Vera sa Spain. Kabilang yan sa mga sasakyang tinangay ng baha roon matapos umapaw at bumigay ang Charco de la Marikina Reservoir dahil sa masamang panahon. Wala namang naiulat na nasaktan ayon sa mga otoridad. Pansamantalang hindi madaanan ng ilang kalsada roon. Hinirang na Communicator of the Year ng International Association of Business Communicators Asia Pacific si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Balitang hatid ni Darlene Cai. Kinilala bilang Communicator of the Year sa Executive Leader category ng International Association of Business Communicators o IABC Asia Pacific si GMA Network Chairman of the Board Advisor at Chairman ng Programming Committee, Attorney Felipe L. Gozon. Si Attorney Gozon ang ikatlong Pilipinong nakakuha ng award na ibinibigay sa katangi-tanging leader sa industriya ng komunikasyon. I would like to thank IABC Asia Pacific for this very great honor. Being named Communicator of the Year in the Executive Leader category by a very respected global community of communicators is deeply meaningful to me. This recognition holds even greater significance in a year of convergence. The 55th anniversary of the IABC, the 75th anniversary of our company, GMA Network, and receiving this prestigious award at the age, my age, of 85. Ang IABC Asia Pacific ay isang organisasyon ng professional communicators mula sa iba't ibang industriya na layong tukuyin at ibahagi ang best communication practices sa buong mundo. Sa aming panayam, sinabi ni Attorney Gozo na may mga hamon na kinakarap hindi lang ang industriya kung hindi ang buong bansa. There are many challenges now facing the network and we are trying to address them. But today, the problem is really fake news.
how to be truthful in news reporting. As he goes on, he's an impressive individual. He's a leader that, through his communication with his team, he inspired the people to recognise the importance of the Philippine culture. And it was, I think, this collaboration and this bringing these people together that made GMA what it is today. And for that, we recognise the importance of his work and award him the Communicator of the Year. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinayagan ng COMELEC ang pamamahagi ng ilang ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development sa kabila po ng election ban. Inaprubahan ni COMELEC Chairman George Garcia ang rekomendasyon ng kanilang Law Department na i-exempt sa ban ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP, Assistance to Persons with Disability and Senior Citizens Sustainable and Livelihood Program at 10 iba pang programa. Simula ang ban sa March 28. Paalala po ng COMELEC, bawal ang presensya ng politiko o kandidato habang namamahagi ng ayuda. Nilinaw din ng COMELEC na ipagbabawal pa rin ang pamamahagi ng mga nasabing ayuda 10 araw bago idaos ang eleksyon. Halos 4 na milyong pisong halaga ng mga hindi umano rehistradong vape ang nasabat sa operasyon sa Quezon City. Sabay bat ng CIDG, halagang 210,000 pesos ang in-order ng nagkunwaring buyer. Pero nakita sa bodega ang mas marami pang vape na aabot sa halos 4 million pesos ang halaga. Posibleng galing sa ibang bansa mga hindi umano rehistradong vape products na ibinibenta rin daw online. 4 ang naaresto. 2 sa kanila iginiit na buyer lang sila. Ang 2 naman iginiit na trabahador lang sila. Sinampahan sila ng karampatang reklamo. Sa mga gustong matutong mag-alaga ng kawayan at pagkakakitaan po ito ay may training seminar tungkol dyan ang Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Sa Sabado na po March 22, ang 26 Bamboo Training Seminar. Simula yan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tampok sa training seminar ang tungkol sa tamang pagpapalaki, pag-ani at iba pang gamit ng kawayan. Para po sa mga interesado at sa iba pang detalye, pwede kayong tumawag o mag-email o kaya bisitahin ang kanilang official Facebook page na Carolina Bamboo Garden Antipolo. Good vibes naman tayo hahatid ng isang unexpected friendship sa Bukidnon. Oo, Mare, sa pagitan niya ng isang bata at alagang hayop ng kanilang pamilya. Ito ang inspiring nilang kwento. Kao-Kao the Carabao ang bida natin, pati ang kanyang the one sa usapang friendship na si Jewel Daong. Yon, ramdam ang closeness ng kalabaw at 11 years old na dalagita kahit pa sa paghihilamos lang sa hayop. Chillax moment at lalong-lalo na sa kanilang sweet reunion. Paalala po na hindi basta-basta nabuo sa isang iglap ang pagkakaibigan ng dalawa. Inabot ng taon bago nagkaroon ng tiwala kay Jewel si Kao-Kao the Carabao. ang precious moments nila, 18 million na po ang views. Trending! Napaka-cute naman yan. Unexpected friendship. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cesar. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.